Magandang araw, Panateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Better sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session. Kamusta naman ang inyong mga Huwebes, mga bossing? Miyerkules, Lunes, Martes, kung anong araw nyo panonorin to, kamusta naman? Ayan, natapasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga sindikato, lahat ng mga mandurukot, lahat ng mga suwitik, salot, magnanakaw, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, mga sinungaling, mga adik sa gobyerno, mga adik sa pera, hindi na makontento. Ayan, pabanatan natin mga yan. At dahil nga sa pagbanat natin na yan, mga bossing, dahil sa ating matapang na pagbanat na ko po, ang mga banateros ay naliligo ngayon ng death threat. Grabe! Dahil hindi nila tayo kayang sabayan. Dahil hindi nila tayo kayang tapatan. O ayan, sanda mo ka lang death threat ng mga banateros. So, hindi na palaking issue kasi mga boss. Noong nangyaring pagpatay habang naka-live stream itong isang PDP member na barangay chairman ng dyan sa may Davao del Sur ba yan? O si ang pangalan nun, si Kapitan. Ano si Busdada, makakalimutin. Nakagising ko lang kasi. Si Kapitan dyan sa yung nag-live stream. Matindi ito mga Duterte supporter ito, talagang legit Duterte supporter ito. At dahil nga sa mga nangyayari kaliwat kanan na mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas, naging advokasya niya na ilahad, isiwalat ang lahat ng mga nakikita niya na mga irregularidad sa kanyang nasasakupan. Kanyang ini-expose yung mga sindikato dyan sa kanyang probinsya, barangay, sa kanilang syudad. Ine-expose niya yung involvement ng mga kapulisan sa mga maling gawain ng mayor. At saka yung mga corruption, yung mga nakikita niyo mga overpriced na mga projects, mga insertion sa kanilang lalawigan. Meron pa siyang isang in-expose na stoplight daw, 20 milyones. 20 million stoplight, sabi niya nung ni-research daw niya, pinakamahal 5 milyon, 3 milyon lang daw, ganyan. Pinakamahal na yung 5 milyon, baka 5 milyon pagka yun ang binili mo, baka may kasama ng CCTV yun. Tapos yung 5 milyon na yun siguro, baka solar pa yun. Basta high-end yung 5 milyon. So sabi niya, parang mga 3 milyon, 20 milyon. So magkano na kagad ang katkong nila, isang stoplight na. So yun yung mga klase ng mga, mga expose niya. And it cost him his life, mga bossing. Nakakalungkot dahil ikaw, na law-abiding citizen, ikaw na ine-expose mo yung mga katiwalian, ikaw pa yung namatay, ikaw pa yung nagbuwis ng buhay dahil sa iyong pagiging tapat. Yan po ang kapalit ng pagiging tapat sa Pilipinas. One of the reason why dito sa Pilipinas wala nang masyadong tapat. Lahat puros mga kawatan na, lahat puros magnanakaw, lahat puro kasapakat. Kasi nga, kapag ikaw ay gumagawa ng matino dito sa Pilipinas, ayaw na ayaw nila yan. Lalong-lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, ayaw na ayaw nila yan. Gusto nila kasapakat ka nila. Gusto nila kakampi ka nila. Gusto nila sama-sama kayong magnakaw sa taong bayan. Kaya makikita mo, di ba? Yung mga matitino magtrabaho sa Pilipinas, ayan, nandiyan si Chis Escudero, nandiyan sila Bongo, nandiyan sila Bato. Nakita mo yung mga binabanatan sila Marcoleta, yung may mga demanda ngayon. Diba sila yung mga nag-expose ng katiwalian yan? Si Villanueva siya nag-expose ng katiwalian ni Zaldico diyan sa laptop deals ng Department of Education. O kita nyo, lahat sila kinakasuhan. O sino pa? O ito si Inday Sara, o si Pangulong Duterte lumaban sa katiwalian. Si Pastor Apollo Kibuloy na lumaban sa katiwalian. Nasaan sila ngayon? Sila ang ginigipit ng gobyerno. Diba? Kaya ngayon dito sa Pilipinas yung trend, it's either kalabanin mo sila, makulong ka o mamatay ka, o kakampi mo sila, yumaman ka pa. So yung iba ngayon, ganoon ang ginagawa. Instead na kalabanin sila, gawin na lang natin kakampi, yumaman pa tayo, ganoon ang nangyayari. Kaya ayan, kasi matindi talaga, malaki yung sindikato sa gobyerno. Napakalaki ng sindikato sa gobyerno. Ito na nga, mamaya ipapakita ko sa inyo yung latest na video ni Zaldico patungkol sa mga scam at mga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung flood control project, it's just the tip of the iceberg. Napakaliit pa niyan. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga kontrata, lahat ng mga pinagkakagastusan sa Pilipinas, pag kinumpute niyo yun, kung gaano karami yung eksaktong napupunta doon sa proyekto versus sa proyekto at sa kontrata versus doon sa binubulsa ng mga proponents ng mga ng mga proyekto na yan at mga kontrata na yan, maniwala kayo. Magugulat kayo, baka 3/4 ng pera ng gobyerno napupunta sa pagnanakaw. Magugulat kayo. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Tanungin niyo sarili niyo sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, yung budget ng 2024 at 2025, hindi, 2025 at 2026 yung budget na yan ng 25-26, tandaan ninyo tumaas po ng halos 100% yung budget natin. So yung budget natin, mga bossing, before naglalaro lang sa close to 4 trillion to 4 trillion lang. Pero ngayon, ang budget natin close to 7 trillion na, so almost 100% yung itinaas. Tanungin ninyo sarili nyo. Anong nakikita nyo na pagbabago sa bayang Pilipinas bukod sa pabulok ng pabulok ng pabulok, padumi ng padumi ng padumi, paadik ng paadik ng paadik, at payaman ng payaman yung mga nasa pamahalaan? Tanungin nyo sarili nyo. Nagsasabi ba tayo ng totoo rito? Na ang banateros ba ay basta na lang banat ng banat nang wala namang pinaghuhugutan? Kayo mismo tanungin nyo sarili nyo kasi nga vox populi tayo eh. No, ibig sabihin boses ng taong bayan. Ano ba ako personal bilang isang normal na mamamayang Pilipino, pag lumabas ako, hindi ako safe. Nakita nyo ngayon, ang daming mga riding in tandem, ang daming mantakin mo pati yung nakita kong balita noong nakaraan, gasoline boy binaril. Tragis yan, gasoline boy binaril. Sandamukal ang holdapan ngayon, sandamukal ang mga tutukan ngayon, sandamukal ang mga nagkalat na ba? Akala ko ba naghigpit ito si Bongbong Marcos sa mga loose firearms? Natatandaan nyo? Nagsabi siya na maghihigpit sa loose firearms. Noong mga panahon na tinatrabaho nila si Pastor Apollo Kibuloy, yun yung sinabi nila na maghihigpit sila sa loose firearms.
Kaya ang ginawa ng simbahan sa pamunuan ng KOJC, yung mga members nila na may mga baril, again mga legal na baril ito dahil may nag-gunsport sila, mga shooting, firing. Oo. Sinurrender nila yung mga baril nila sa otoridad kahit na may mga papeles yun, kahit na karapatan nilang magkaroon nun. Binili nila yung mga baril nila, legal yung mga baril nila yun, merong mga dokumento, papeles yung mga baril nila, pero isinuko nila para wala kayong masisilip sa amin. No? Kaya yun, nung nagpunta sila sa KOJC compound, wala sila nakita kahit isang anino ng illegal dyan sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy. So sabi ni Bongbong Marcos, ano daw yan? Maghihigpit daw siya sa baril, di ba? O crackdown daw sa mga loose firearms. Putang ina, ba't ang daming holdapan? Ang daming barilan, sandamukan. Nakita ninyo itong kapitan diyan sa Davao. O ano nangyari sa kanya habang nagla-livestream mismo sa loob ng bakuran niya, pinasok siya para barilin. Grabe na ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Yan ang dapat na pinofocus na itong PNP, AFP, lalo na ng gobyerno. O habang binabanatan niya yung mayor. Hindi naman niya binabanatan yung mayor dahil kalaban niya, hindi niya kalaban ng mayor. Bakit? Kasi nga ang buhay ng isang barangay nasa mayor. Kaya lang kung ikaw barangay ka, tapos sumusunod ka sa korupsyon. Barangay ka, tapos nakikita mo na yung nasa paligid mo, yung mga namumuno, puros mga magnanakaw. Matutuwa ka ba? Bilang isang tatay ng barangay, dapat huwag kang pumayag sa mga masasamang gawain, sa korupsyon, lalong-lalo na dahil kada korupsyon, kada ibinubulsa ng mga mayor na yan, ng mga gobernador, congressman, senador at ng presidente ng Pilipinas, bawat binubulsa nila, ininanakawan nila kayong mga Pilipino ng serbisyo. Kaya tayo nagsasalita. O kita ninyo, itong kapitan na ito na matuwid, kapitan na sinisilip lahat ng mga kabulastugan sa kanyang lugar. Anong naging kapalit ng kanyang pagiging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin? Namatay siya. Ngayon, kaming mga barateros, may mga ganyan din. Kaliwat kanan ang mga death threat namin. Kagabi, tumawag sa akin si Sir Jack na panghihinaan na siya ng loob dahil tumawag yung isa sa kanyang malapit na kamag-anak at sinabi na oy, may usap-usapan dito sa amin na mukhang itong tao na ito ay may kinalaman or merong kilala sa underworld at sinabi nga daw na ipapatrabaho siya, ipatitira siya. So tumawag siya sa akin, ipatitira daw siya. Sabi ko sa kanya, Sir Jack, yung mga ganyan, normal kasi yan sa line of work natin eh. Hindi man ito trabaho, advokasya. O sa ating advokasya, normal na marami tayo talagang masasagasaan. Nakita nyo naman, pinatawag pa nga tayo sa Congress para imbestigahan. Tapos pinadalan pa tayo ng BIR ng LOA, di ba? Yung letter of authority na tinitingnan kung tayo ba ay nagbabayad ng buwis. Alam mo yun, kung lahat ng legal na paraan na pwede nilang gamitin para gipitin tayo, ginagawa nga nila yung pakayang illegal. So ako, sa mga comments sa Facebook, sa messages, madami talagang nagde-threat sa akin. Madami talagang nagsasabi na humanda ka pag nakita kita, isang bala ka lang, mga ganyan. Pero hindi ako tumigil mga bossing. Hindi tayo tumigil. Pinatawag na tayo sa Congress, pinaimbestigahan na tayo. Tapos talagang kahit nga nung KOJC, sabi ko sa inyo, all out ako doon. Kahit sa harap ni General Torre, talagang binabatikos ko siya, harap-harapan. Hindi tayo yung maingay lang sa camera. Kahit nakaharap, kaya nating batikusin yung mga dapat natin na binabatikos. So tumawag siya, sabi niya, sa totoo lang boss Dada, yung Facebook ko hindi naman monetize niyan. Hindi ako kumikita, baka akala nila pinagkakakitaan ko yung mga pagrereklamo ko. Hindi monetize si Sir Jack mga bossing, kahit na napakalaki ng kanyang followings at engagement sa YouTube, ay sa Facebook, hindi po monetize yung kanyang channel. So sabi niya, grabe pala kapikon talaga noong mga binabanatan natin. Sabi ko, sa sobrang, wala na eh. Ano na sila, sukol na sila, dead end na eh. Endgame na eh. So sabi nga nila it's either you get even o makalamang ka. Nakikita nila na palubog na sila ng palubog. Kaya ngayon, itong mga tao na nag-expose ng kanilang mga kabulastugan, kabalbalan, itong mga tao na dinidiin sila ng idinidiin lalo habang nahuhuli na sila sa mga katiwalian nila, ay talagang gagawa yan ng kasalanan. Kasama yan sa mga pagnanakaw nila. Yung pagbabayad ng mga hitman, kasama yan. May mga balita pa nga tayo na mga inmates pinalalabas para lang magpatrabaho ng mga kalaban nila sa politika. May mga ganyan pa. Ang dami. Sa totoo lang ang dami. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dahil napakadami nating death threats, sabi ko nga sa inyo si Banat Bay, nagbabayad siya. Nagbabayad siya ng security niya. Ganyan kadelikado ang trabaho ng barateros. Masaya ba to? Kasi sa totoo lang, masarap kung nandoon ka sa kabilang side eh. Kung nasa kampo ka, halimbawa nasa kampo ako ng mga Marcos, ang sarap. Bakit? Kahit mura-murahin ko si Inday Sara, kahit mura-murahin ko si Bongo, si Senator Bato, kahit mura-murahin ko lahat ng mga DDS na aligned na mga Duterte aligned na mga politiko, hindi man mga pikon yung mga yan, hindi ka naman ipapididimanda niyan, hindi ka naman unang-una sa lahat ipapapatay dahil hindi sila ganyan. Dahil wala silang illegal na ginagawa. So itong mga ito na binabayaran ng administrasyon di umano, di ba? Sinabi ko nga meron daw 50 million na nawawala kunyari. Pero yung 50 million na yun, sinabi na pambabayad daw supposedly sa mga vloggers yun ng administrasyon. Kita nyo, dami mga vlogger ng administrasyon, puro tanga, puro bobo, puro mga inutil, mga inaagiw ang mga utak, hindi mag-pronounce ng mga terms, hindi alam ng mga gunggong na yan. So barya-barya na binabayaran nila na pinagmumura lang itong mga to. Kita ninyo, ang sarap maging vlogger sa kabila. Bayad ka na. Ano ka pa, hindi ka pa makakasuhan. Tingnan ninyo nung pinatawag doon sa Congress. Sinong pinatawag? Puro Duterte lang. Sinong pinaiyak? Sinong binastos doon? Puros mga Duterte aligned vloggers lang. Tinagpa tayo ng mga Pogo vloggers. Tinagpa tayo ng mga drug cartel vloggers. Alam mo yun, kung anong mga fake news ang ginagawa nila sa atin, ganyan para sirain ang credibility natin. And they're using the Filipinos money para gawin yan. Magbayad ng mga tao na i-content yung mga vloggers, sirain, pati idamay, pati mga pamilya para lang masira. Para lang makapanira. Wala naman sila talaga. Pag tinignan niyo yung mga vlog nila, wala naman silang binabalita tungkol sa magandang ginagawa ng gobyerno. Walang ginagawa ng gobyerno. Mantakin mo, binayaran ka na para ipabanguhin ang gobyerno. Pero dahil wala silang makita na magandang ginawa ng gobyerno, ang ginagawa nila, sinisiraan nila yung mga kapwa nila vlogger. Ganun. So ang sarap maging vlogger sa kabila, mga bossing, dahil hindi ka delikado, hindi ka madidimanda, hindi ka mamamatay. Busog ka pa, bayad ka pa. Hindi ba? Lahat ng ninakaw ng mga demonyo, nakikinabang ka pa. Pinapalamon mo sa pamilya mo, galing pa sa nakaw. Di ba ang sarap ng buhay nila? Samantalang kami, wala kaming kinikita. Wala kaming mga bayad na nakukuha sa mga politiko. Wala kaming retention. Pero kita mo naman, ang buo pa rin ng aming mga kalooban na talagang ipaglaban ng bayang Pilipinas. Because again, 40 may gitna ako. Sabi ko nga, if something happens to me,
something happens to me dahil dito sa ginagawa ko, proud na proud ako. Oo, hindi man naging proud yung pamilya ko sa naging buhay ko nung bata ako, pero sigurado ako, when something happens to me, sigurado ako magiging proud sila because namatay ako at mamamatay ako dahil sa paglaban ko sa corruption, paglaban ko sa mga corrupt na mga politiko at paglaban ko sa kamalian. Nasa tama tayo eh. Nasa tama tayo mga bossing, kaya hindi tayo dapat natatakot. Oh, so may death threat ang Banateros at pinag-iingat kami ng kahit ng mga kakilala namin. May mga nagme-message sa akin kanina, I appreciate all your messages na pinag-iingat kami at pinagdadasal kami. Pero ayun, 2 tao lang ang magpapapatay sa Banateros. Tandaan niyo yan. 2 tao lang. Kilala niyo na kung sino yan. Magpinsan yan. Oh, yan lang ang magpapadali sa amin. Sigurado ako dyan. Kung sino yung may pinakamalaking ninakaw, yung most guilty sa lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, corruption sa Pilipinas, maniwala kayo, yan lang ang magpapatrabaho sa Banateros. Wala nang iba. Wala nang iba, sabi nga ni Criset eh. Nag-message sa akin si Criset, sabi ni Criset, sabihin mo na kung sino boss Dada para at least alam nila kasi ako kung mamamatay ako si Asidre lang yan tsaka si Romualdez, sabi niya. Oo, yan lang ang magpapapatay sa akin, sabi ni ano. Ako hindi ko sila pinagbibintangan. Pero pag may nangyaring masama sa Banateros, yan lang ang ano diyan. Kilala niyo na kung sino ang nagpapatrabaho sa amin. At ito first hand information yung kay Sergio Cargota. Dahil yung mga tao daw di umano na parang inuutusan para trabahuhin siya, para ganunin siya, nagsabi sa kanyang kakilala na kaya pinag-iingat siya. Mag-ingat ka dyan kasi markado ka, pinapatrabaho ka. Taga Cavite pa naman si Sergio. Kaya nga sabi ko sa kanya, umalis ka na muna siguro dyan sa Cavite, pumunta ka na muna sa mga CBD dahil kahit papaano mas mahirapan sila kaysa dyan sa mga residential community na yan dahil makikita mo nga si Kapitan, may mga kasama pa yun, pinasok pa sa loob ng bakuran, binaril pa doon, di ba? Grabe. Kaya so dasal lang tayo mga Banateros. Dasal lang. Meron tayong Panginoon. Sabi ko nga lahat naman tayo dyan tayo mapupunta. Hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon. Kung hanggang kailan na lang tayo nandito, okay lang yan. Basta Panginoon na ang bahala sa atin. At least ang ginawa natin habang tayo nabubuhay makabuluhan. Kaysa naman, matagal kang mabuhay. Umabot mo ng 100 taon, pero putyangin na naman. Puros kademonyohan naman ang ginagawa mo. Maikli lang tayo rito, lahat tayo rito pansamantala lang. Ang dapat na pinaghahandaan natin, yung buhay na walang hanggan. Which is yung kapag tayo nawala na rito sa mundo, yung pupuntahan natin, dapat yun ang ating pinaghahandaan. Hindi tayo dapat natatakot mawala sa mundo. Hindi tayo matatakot mawala sa mundo dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Ang mahirap. Kaya sila takot na takot mawala sa mundo, yung mga Judas na yan. Dahil alam nila doon sila pupunta sa kumukulong asupre. Doon sa impyerno mga bossing, maniwala kayo sa hindi, never kayong masasanay. Never kayong masasanay sa paso. Parang lagi kayong pinapaso maya na hindi nawawala yung sakit. Eternal yun habang panahon na sinusunog ka ron. At yung sakit na yun, hindi ka masasanay. Yung sakit na yun, hindi ka magiging manhid. Yung sakit na yun ay dadanasin mo 24 oras. Samantalang kung ikaw ay gumagawa ng matino, ikaw ay matuwid at ikaw ay naayon sa batas ang lahat ng iyong ginagawa, batas ng Panginoon at batas ng tao, maniwala ka, pag nawala ka dito, baka maging masaya ka pa dun. Oo, so tapos na problema natin pagka ganun. Kaya basta dasal lang. Kasi kami mga Banateros, hindi kami natatakot. Kami as much as we can, we protect ourselves. We have each other to protect ourselves. Pag lumalabas kami, magkakasama kami to protect each other. Ganun ang Banateros, para kaming pamilya. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa mga yan. Papalag tayo diyan. Hindi tayo pa ba? Lumaki tayo sa kalsada mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, bata pa ako, hinubog na ako ng panahon dyan. Bata pa ako. Kumbaga parang sabi ko, hinubog ako ng Panginoon at ng panahon para sa trabaho na ito at hindi tayo titigil. Kahit saan tayo makarating. Buhay man ang kapalit basta para sa bayang Pilipinas. Si Pangulong Duterte nga nagsakripisyo ng kanyang kalayaan para lang sa inyo, para lang magkaroon tayo ng maayos na Pilipinas. Tayo pa kaya hindi ba? So ganun din. Basta alam natin nasa tama tayo. Alam natin nasa Panginoon tayo. Alam natin na tayo bumabatikos lamang sa mga mali at nais lang natin na ituwid nila yung kanilang pagkakamali. Nandoon lang tayo. Hindi tayo binabayaran para sirain si ganito, sirain si ganyan, hindi. Hindi, basta nasa tama ka, kakampi kita. Pero pag nasa mali ka, kahit sino ka pa, talagang yari ka sa Banateros. At simulan na natin mga bossing yung ating palatuntunan. Medyo napahaba na naman yung ating litanya kasi nga nauuso yung mga ganyang patayan, nauuso yung sobrang violence na naman. Nakikita natin na yung gobyerno mukhang walang ginagawa. Nakafocus lang sila doon sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili, hindi na sila nagsisipagtrabaho. Kaya ito, pakinggan natin yung pinakabago, mainit na video ni Zaldico at sinasabi nga ni Zaldico na hindi lang lolo, lola, tatay at anak ang sangkot, pati nanay. Matindi itong revelasyon na ito. At itong revelasyon na ito mga bossing, may mga kaakibat na mga ebidensya ito na inilabas si Zaldico nung kahapon. May inilabas si Zaldico anong isang araw, may inilabas siyang mga ebidensya against kay Sandro Marcos, insertions niya, nakalista na mga pinasok niya na dinideny. Dinideny lang, wala rin siyang pinapakita na dokumento na nagpapatunay na yung pinapakitang dokumento ni Zaldico ay mali. Pero naglabas na din si Zaldico yung kanya, hindi pinatutuhanan niya doon sa kanyang mga statement. Sinabi niya, meron akong sulat kay Pangulong Marcos. Sabi niya gano'n, may sulat ako kay Pangulong Marcos. Pinatunayan niya yun, inilabas niya kahapon yung kanyang sulat kay Pangulong Marcos. Pero yun nga lang, wala nga lang pirma acknowledging na na-receive yun ni Pangulo. Pero at least siya kahit paano when he says something, meron siyang ebidensyang ipinakikita. Ngayon, gusto ko lang din reaksyonan yung isang post ng isang wag na natin pangalanan. Merong isang post ng isang legit na DDS na dating taga-gobyerno. Sinasabi nga niya na from most hated to most parang liked something. Na ito daw si Zaldico ay naging rockstar na at parang tinitingala na hindi po ganoon. Si Zaldico po, ito po kalaban natin ito. Ito si Zaldico, bakit natin sinasabing kalaban natin ito? Because nagnakaw ito. Inabuso nito ang kanyang kapangyarihan, nagpagamit siya sa kanyang mga amo para ubusin, limasin ang pera ng taong bayan, mga boss. So ako, naniniwala ako na si Zaldico is also guilty of whatever corruptions ang in-scheme nila. Damay siya, pero ang masasabi ko is hindi siya most guilty. Ibig sabihin, hindi siya yung pinaka mastermind nito.
At kung si Zaldico lang ng si Zaldico ang ipapako natin sa krus, hindi natin ma-identify kung sino yung mga amo niya, walang mangyayari. Kasi wala na siya, tapos yung mga amo niya nandiyan pa rin sa posisyon, hahanap lang yan ng paraan kung paano sila ulit makakapagnakaw. Tandaan mo 2 at kalahating taon na lang silang maninilbihan. So they will make money. They will make the most money sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno kapag pinabayaan natin na makatakas yung 2 amo nito. So kailangan wag natin pabayaan yun. So bagamat tayo ay natutuwa sa mga revelasyon ni Zaldico, hindi natin siya inaabsuelto sa lahat ng mga kasalanan niya dito sa Pilipinas dahil yes, hindi siya ang most guilty pero hindi siya santo. Hindi siya bayani. Pero kung nagpapakabayani siya ngayon dahil tinapik siya ng Panginoon at pinakita na sa kanya ng Panginoon, kita mo Zaldi, di ba wala silang utang na loob o kita mo, ikaw ang gumawa lang lahat para sa kanila, tanda kuba-kuba ka kung paano mo ipapasok yung mga interest nila. Tapos kita mo, ikaw ngayon ang inilalaglag nila. So anong lesson na natutunan mo dito? Di ba? Kung baka ginaganon lang siya, pero it's still the same. Yung kanyang pananagutan sa katiwalian na ginawa nila, kailangan niyang panagutan. Yung kanyang kasalanan, kailangan niyang panagutan. Hindi pwedeng si Zaldico ay makatakas din dito. Kailangan si Zaldico ay mapanagot. Bukod sa kanya yung mga amo niya. So ngayon dahil nga ang sinasabi nito ni Zaldico ay inilalahad niya lahat ng mga ng mga scam, lahat ng galawan ng mga taga-gobyerno. So natutuwa tayo sa kanya at nagpapasalamat tayo, but never at hindi natin siya i-absuelto because kasapakat po siya diyan. Maraming mga nakakulong ngayon na mga walang mga kasalanan. Ito may kasalanan to So ako naniniwala na bukod sa dapat ibalik nito lahat ng mga ninakaw niya sa gobyerno, ay kailangan talaga panagutan niya para hindi na sila gayahin ng mga politiko sa hinaharap. O pakinggan natin itong bagong ni Zaldico, bagong revelasyon niya. At dinadamay niya rito ang nanay naman. So sabi ko nga, magnanakaw si Marcos Sr., plunderer si Imelda, tapos di umanong si Bongbong addict daw, di umano nag-i-insert daw since 2022, 23, 24, 25, nagkamal na daw ng bilyon-bilyon, close to 100 billion na yung kinamal sa flood control project pa lang ito. Hindi natin alam sa ibang mga proyekto. Tapos biglang nadamay pa yung anak. Diyos ko, mas masugapa pala yung anak. Yung anak pala, yung mag-ama, naghahati sa pera, yung anak, pucha solo. Kaya naman pala panay ang silo. Alam niyo yung silo? Yan yung party-partihan ng mga elitista, yung mga disco-diskuhan na ganyan. Kaya pala disco ng disco dyan yung ulol na yan. Yung pala, dami-dami palang pangbayad niyang gabi-gabi. Magkano kayang bill niyang gabi-gabi? Hindi ba? Kasi syempre VIP so ngayon, dahil pinakitang ebidensya kung magkano ang kanyang insertion na sinasabi niya, si Pulong daw, ganito, 50 billion. Pero siya pala, in the course of his first term as congressman, nakapag-insert siya ng 50 plus billion. Sa budget kabata-bata pa. Tapos di umano, may monopoly pa daw ng vape products dito sa Pilipinas yan, di umano marami kasing mga nagrereklamo na mga negosyante ng vape dito sa Pilipinas na medyo nagrereklamo dahil nga lahat kailangan dumaan sa kanya. Kaya kung makikita nyo dyan sa customs, ang winawasak, vape. Noong panahon ni Pangulong Duterte, mga Ferrari binabasag dyan, ngayon vape. Kasi sabi nga nila, yung mga nahuli na yun, hindi dadumaan sa kanya, o kaya yung winawarak, yun yung sinasabi nila. Malamang hindi totoo yun kasi hindi naman ako nagsasabi ng totoo dito. Di ba? So, ayan nga, ngayon naman, ang damay naman, Diyos ko po, ang damay naman yung nanay sa walang hiya naman. Pakinggan natin itong revelasyon ni Zaldico. Umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing. Yan ito totoo to Nagkaroon ng investigasyon diyan. Kaya nga sinasabi ko na ito si Zaldico somehow yung mga sinasabi nito kasi ako naniniwala ako na may katotohanan nitong sinasabi niya. Kasi nangyari, nagkaroon talaga ng investigasyon tungkol diyan. Natatandaan niyo sino pa nagpasabog ng mga pangalan na yan? Ang nagpasabog ng mga pangalan na yan, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo nagpalabas ng pangalan na Michael Ma. Si Rapi Tulfo yung nagpa-imbestiga tungkol sa smuggling kasi noong mga panahon na yan, mga bossing, natatandaan nyo, unang-unang inatake nila kasi ang Department of Agriculture Secretary noong mga panahon na yan, si Bongbong, hindi siya nagtalaga ng Agriculture Secretary for I think more than 1 year. Mga ganun, or a little less than 1 year. Basta ganun, sa range na yon, siya ang Department of Agriculture Secretary. So ngayon mga bossing, ang unang naging sakripisyo dyan, si Vic Rodriguez, natatandaan ninyo, yung iskandalo sa asukal. Wala naman tayong shortage sa asukal, pero nag-aangkat na tayo ng asukal. Tapos di umano, pirmado pa ng presidente yung dokumento na nag-a-approve, nagbibigay ng approval na mag-angkat sila. Ngayon, in-question yun, ba't kayo nag-aangkat nang hindi naman tayo dapat nag-aangkat? Kasi enough yung production natin .
So dapat, inuuna natin ubusin yung stocks natin dito, yung production ng mga local farmers. Pag naubos yun, saka tayo mag-aangkat kung may kulang. Pero kung sobra-sobra yung stock natin, nag-aangkat kayo, tapos pera ng taong bayan yung ginagamit nyo pang angkat, ay putang ina, corruption yan. So natatandaan ninyo yung nangyari na yan, hindi ba? Limang taga Department of Agriculture yata yung gumulong ang ulo dyan. Kasama na nga si Vic Rodriguez na nadali dyan, nagkaroon pa ng investigasyon. Tapos pagkatapos nun, eto na, nagmahal yung sibuyas. Magugulat kayo, isang pirasong sibuyas, puta ina, 100, mas mahal pa sa 1 kilong karne. Yung sibuyas, grabe talaga nagmahal yung sibuyas noon. Tapos nagkaroon ng investigasyon, bakit nagmahal yung sibuyas? Sinisisi nga nila noon doon sa mga cold storage facilities Nabubulok nga. Sabi nga, paano nagmahal ng sibuyas? Samantalang, ang daming production ng Pilipinas sa sibuyas. Sa Ilocos lang, yan ang numero 1 nagpo-produce ng ng mga sibuyas at bawang dito sa Pilipinas. Paano mauubos? May Baysiyan, may Vizcaya, dami nagsisibuyas diyan. Sabi nila, paano sobrang mahal ng sibuyas? Ang dami namin nabubulok ng mga sibuyas namin, walang bumibili. Ngayon lumabas itong pangalan na ito na ito daw Martin Araneta. Di umanong smuggler. Ngayon, lumabas yung pangalan ng Michael Ma, tapos itong Lisa Marcos, lumabas din yung pangalan niya kasi yung opisina ng Michael Ma, yung address ng opisina ng Michael Ma, at yung address ng law firm ng ating unang ginang, iisa, parehas. Ang daming lumabas ng mga iskandalo noon na pinatay lang nila, talagang pinatahimik nila. Ito yung sinasabi ngayon ni Zaldico. Kaya nga sabi ko nga totoo ba itong sinasabi ni Zaldico? Nagkakaroon ng ako napapaisip ako na parang totoo kasi nangyari May talagang ganung issue Tsaka makikita mo sa detalyado, sinasabi niya yung mga pangalan. Si Toto Swansing ay nagpa-imbestiga. Diyan sa manumalyang pagmamahal ng sibuyas na yan. Samantalang tayo'y numero 1 nagpo-produce ng sibuyas. Sabi nga nila, yung ang Middle East, wala silang lupa na tataniman doon. Napakamura daw ng sibuyas, napakarami din ng sibuyas. Samantalang tayo, may taniman tayo sibuyas, nasa mahal-mahal ng sibuyas atin. Hindi ba nakakatawa ang bayang Pilipinas? Dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romales na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romales na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas ng presyo ng bigas. Yan na, ang pinag-uusapan niya nung una, 2022 was sibuyas. So dahil na-involve yung kapatid ng First Lady, pinahinto yung hearing na yun, which is, nasa talaga yan, alam natin yan lahat yan, na experience natin lahat yan, nakita natin lahat yan, tinatanong natin, ano na nangyari doon sa investigasyon ng mga, ng sibuyas. Wala na, natatandaan nyo, dyan din yung unang nagsalita si Pangulo na, bilang ng mga araw nyong mga smuggler. Bilang ng mga araw nyong mga smuggler. Mahuhuli na kayo, di ba? Yan yung mga unang niya Na ngayon, ganun pa rin ginagawa niya. Kung ano yung mainit na issue ngayon, yun yung binibilangan niya ng araw. Nung mainit ang issue ng smuggler, bilang ng araw ng mga smuggler. Nung mainit ang issue ng mga hoarder ng bigas, bilang ng araw ng mga hoarder. Nung mainit ang issue sa corruption, bilang ng araw ng mga kurakot, mahiya naman kayo. Ang ina niyan, lagi na lang may ganyan, pero wala naman nangyayari. Hindi ba ano pa ba yung mga maanumalyang pinaimbestigahan? Bukod diyan sa sibuyas, bukod diyan sa bigas, hindi ba inimbestigahan din yung PCSO? Yung mga corruption diyan, parang dating sa mga tao, yung probability na may araw-araw may nananalo. Maya may nananalo, parang ngayon lang nangyari yun sa history ng PCSO. Ngayon lang nangyari na halos linggo-linggo, meron pang isang beses na may nanalong numero, 41 yung naghati-hati. Kung imagine mo, yung ang isang tao manalo, ang hirap na, yung pakayang 41, nakatao yung nanalo ng isang numero. Pare-pareha sila ng tinayaan. Puta na sabi ko nga, yung siguro 2, 3 maghati-hati, okay, pero 41. So ngayon, parang may nakikitang mali dito sa pagdodro ng PCSO at sa mga nananalo, di ba, pinaimbestigahan din yan ni Rapi Tulfo. Puta na si Rapi Tulfo ang nagsabi doon sa Michael Ma, nagpatawag, tapos hindi na natuloy, tapos sinimulan din itong hearing dyan sa PCSO, yabang-yabang niya, biglang nawala na rin siya. Biglang hindi na rin niya pinatuloy. Anong kabalbalan yan? Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestigahan ito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report.
Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, Alam mo, grabe to ah. Grabe to ah. First lady natin, supposedly ang mga errands niyan, makakatulong sa pagpapaganda ng Pilipinas, pagpapaganda ng mga gawaan, mga tawag dito, ng reputasyon ng presidente. Tapos po siya trabaho, hindi naman siya taga-DA. Hindi naman siya taga-Department of Agriculture, tapos siyang may hawak ng mga ng bigas. Alam niyo, ito yung sinasabi ni Balatbay na noong panahon na si Pangulong Duterte ang presidente, ito si Bongbong Marcos, nagre-request na gawin siyang Department of Agriculture Secretary. Oo, nag-request na, sumulat na si Pangulong Marcos, dating walang silbi dahil nga di ba natalo siya kay Leni Robredo, no? O dahil hindi niya tinalo si Leni Robredo, so wala siyang posisyon. Humihingi siya ng posisyon sa gabinete ni Pangulong Duterte at gusto niya maging maging Department of Agriculture Secretary na hindi binigay ni Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga alam niya, something to, alam niya bogs to, alam niya may mahina ang kukote nito. So si Pangulong Duterte hindi niya yung pinasinayaan. Hindi niya pinasinayaan yun. So for the longest time, yun daw talaga yung request nila, agriculture. O tingnan mo, doon sila nagsimula. Doon nagsimula actually yung kung titingnan niyo yung chain ng corruption nitong pamilya na to, doon nagsimula yan sa Department of Agriculture. Nakita nila, malaki kita pero mas malaki kita sa flood control. Kung tayo na realize nila, teka, tayo na dati nakapokus tayo sa di ba, isang taon sila yung hindi sila naglagay ng DA secretary. O nakita nila siguro, yung katulad din sinasabi nito sa Zaldico, let's assume totoo to, tinitira nila agriculture. Sabi nila, tayo ang dami nating ginagawa rito Tayo ang nagtatrabaho putya ganito lang kinikita natin. Nakita nila yung budget ng DPWH, putang laki-laki. Tapos nakita nila, putya flood control solid. Uy, grabe ganito pala rin. Ayun, palagay ko doon na sila nag-focus, hindi na sila nag-focus masyado sa smuggling. O kaya nakita nyo ngayon mga bossing, yung natin, yung mga presyo ng bilihin, especially yung bigas at yung mga sibuyas na wala na nagmahal. Wala na sumobrang mahal na sibuyas at saka yung bigas nanatili na siya doon sa mahal na presyo niya noon pa. Hindi na gumalaw yun, wala na naging problema doon. Tingnan mo kung ano na naging problema, yung flood control na bakit? Kasi doon na sila nakapokus. Oh, pero itong sinasabi na to ni Zaldico, kung ano yung koneksyon nitong nanay, nitong mga pinaggagawa nitong pamilya na ito, hindi lang talaga sa flood control, kundi pati sa mga magsasaka natin. O nilulunod na nga yung mga magsasaka, Diyos ko po, pinagkakakitaan pa. Ito according to Zaldico. Bahala kayo, maniniwala kay Zaldico, hindi ako. Nilalabas ko lang kung ano yung sinasabi ni Zaldico, tsaka binabalikan ko lang yung mga issues before. Kasi nga, matagal na tayo nag-vlog, yung mga panahon na yan, sinisita natin yung pamahalaan patungkol sa sobrang mahal na presyo ng mga bilihin na yan. And then sinasabi ni Zaldico ngayon, so kung babalikan mo, oo nga, totoo. O hindi gawa-gawa itong istorya na ito. Maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kung napansin nyo, wala na si alam ko hindi na si Laurel ang DA secretary ngayon. Parang alam ko nag-resign siya, di ba? Kasi may courtesy resignation sila pinagagawa noon sa lahat ng mga cabinet officials. Tapos isa sa mga nag-resign na hindi na yata siya naibalik miski ako nakita ko po siya naman ganito yung sitwasyon, parang ako yung gagamitin, parang ako yung parang katulad ni Zaldico, parang ako yung baka pagdating sa dulo ako pa ipakulong ng mga ito. Mag-ingat kayo kayo mga head ng mga ahensya ng gobyerno at alam nyo na kumikita sa inyo itong pamilya na ito, humanda kayo. Pag pumutok yung mga issue na yan, putang ina, kayo may kasalanan. Walang ibang may kasalanan kundi kayo. Ang gagawin nitong pamilya na to, iiwas nila ng iiwas yung mga sarili nila. Nakikita niyo si dating Solgen na yung dating Solgen. Hindi, COA chief na dating Solgen ni Pangulong Duterte. Tingnan niyo umalis. Bakit? Nag-resign. Kasi nga nagkaroon ng bagyo sa Bulacan. Putang ina, nagpunta sa Singapore. Ngayon ang tanong, ano ba to? State visit ba ito? Sino gumastos ng kanyang pag-alis papunta sa Singapore? Taong bayan ba o sariling pera niya? So nung nakita yun ni dating Solgen na naging COA chief, sabi niya, putang ina, yari ako dito. Tangina ako mag-audit dito sa tao na ito, mukhang magpapasarap lang ito sa buhay. Putya, yari ako, baka lalabas pa sa susunod. Ako pa ang nagtatago ng yaman, ako pa ang korap. Ako ay duduktorin ko pa yung COA audit ng mga yan. Kaya wag na nag-resign yun. Ang dami nag-resign. Na mga matitino na mga tao ni Pangulong Duterte nagsipag-resign kasi nakita nila putang ina, delikado to. Mantakin mo bumabagyo, nagpupunta sa ibang bansa, nanonood ng karera. Ito si Laurel, di ko alam kung nagbitiw na siya sa kanyang posisyon pero alam ko nag-resign, isa to sa mga nag-resign noon. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng counting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga-counting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Kasama ka dyan nun Ba't kayo ka na nagsasalita tungkol dyan dahil tinrider ka na?
Noon alam mo lahat yan, hindi mo sinasabi, ngayon mo lang sinasabi. Yan naman ang mali kasi sa'yo, Zaldi ko. Saka ka maglalabas ng mga kadimonyohan nyo pare-pareho nung pinapatrabaho ka na. Oh, yan tayo eh. Oh, kaya sa susunod yung mga ngayon na gusto nang magsalita na kayo ngayon pa lang, hindi yung saka pa lang kayo magsasalita kapag sukol na kayo. Walang forever sa pagnanakaw, walang forever sa posisyon. Tandaan ninyo si Inday Sarang magiging presidente sa 2028 at pag naging presidente, putang ina habulin kay lahat niyan. Hindi kayo makakalusot. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, bumaliktad na kayo. Kung may nalalaman kayo ngayon pa lang, ilabas nyo na. Dahil kapag lumabas yan, pagkatapos ng administrasyon na ito, maniwala kayo. Putang ina yari kayo. Ngayon pa lang, ilabas nyo na. Kaya ito si Zaldi ko, yung kanyang credibility, kina-question. Kasi alam niya itong mga ito since 2022 eh. Tapos ngayon lang siya maglalabas. Tapos sasabihin nyo, absuelto siya, sasabihin nyo, rockstar siya, sasabihin nyo, siya ang bagong bayani. Ako, naglagay ako ng post ako noon. Zaldi ko is a hero. Pero puta sarcastic yun. Hindi totoo yun. Baka gamitin yun sa gamitin yun against me. I quote nyo ako doon. Alam niyo naman ako, napakatarantado ko sa social media. Wala akong sinabi matino dyan. Ngayon itong si Zaldi ko, kaya yan, sinasabi nga nila na binabasa, hindi daw sincere, yung credibility kasi binabasa. Tanga, sa dami mo na impormasyon na yan, sa ulo mo balat yan. Magkwentuhan kayong dalawa. Tanong mo sa kanya tungkol yan. Alam niya kung anong sasagot niya sigurado. Nila lang niya, sinusulat lang yan, binabasa niya para detalyado. Hindi ba sa Senado ganyan, yung mga resource person? Mas gusto nila na kung ano yung kanilang sinumpaang salaysay, yun yung mismong babasahin nila, walang labis, walang kulang. So ganito din ang ginagawa rito ni Zaldi ko. Binabasa niya para hindi siya malito, para yung istorya sunod-sunod at mas maintindihan ninyo, hindi sabog-sabog katulad ni mag-speech ni BBM na walang natatapos na sentence. O hindi ba? Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Yan na nga yung sinasabi natin mga bossing ha. Itong mga revelasyon ni Zaldi ko ngayon. Ako, somehow naniniwala ako, bagamat hindi ko siya inaabsuelto sa mga kasalanan ginawa niya. Pero itong mga sinasabi niya na ito, talagang sa loob ng 3 taon, lumabas talaga itong mga issue na ito. Ngayon lang nagkakaroon ng pangalan, sino yung mga main players dito sa mga iskandalo na ito dahil inilabas niya na. Ngayon makikita ninyo, yung itsura ni Zaldi ko ngayon, nakikita nyo na medyo kalmado na siya, di katulad nung una na parang putang ina, kala mo, na kalbo na sa problema. Kasi ang hirap talaga nitong sitwasyon ni Zaldi ko. Nagtatago ka sa ibang bansa na kahit, alam naman natin na kahit saang lupalop na mundo may Pilipino. Tapos itong mga OFW at mga migrant na mga Filipino sa abroad, mga maka-Duterte yan. So, pag ito si Zaldi ko, kahit na nasa ibang bansa siya, may nahihirapan siya, hindi siya makalabas, hindi siya makakilos, kasi nga, delikado para sa kanya dahil daming galit sa kanya na Pilipino. Pero sa ngayon, palagay ko sa ngayon, the reason why ito si Zaldi ko medyo naging maalwan na yung itsura niya, somehow, nakikita niya na may kakampi na siya kahit papaano eh. Kasi noon, yung mga tinuturing niya na kakampi niya, kasi kaawan niya na buong Duterte crowd noon, nakikita niya ngayon, yung mga dati niyang kakampi lang naman niya, yung mga kasama niyang nagnakaw eh. Yun lang yung mga kakampi niya, medyo hirap siya. Lalo na nung yung mga kakampi niya na yun mismo, pinagkanuno siya, mas lalo siyang nahirapan. Mantakin mo, yung nag-iisang mga kakampi mo, tinarantado ka pa, so wala ka ng kakampi mo na lang sarili mo, kakampi mo na lang abogado mo, pamilya mo. Pero lahat galit na sa'yo. So ang ginawa niya, ganun sige, ilabas natin. Nung nilabas niya ngayon, na-appreciate kahit papaano. Ako, na-appreciate ko. But it doesn't make him a saint. Na-appreciate ko yung ginagawa niya, na-appreciate ko yung mga revelations niya, and gusto ko mag-focus tayo doon sa mga revelations niya, yung mga binabanggit niyang instances, mga pangalan, mag-focus tayo diyan, dapat iniimbestigahan natin yan. Ito si Zaldi ko, palagay ko, kung nasa man siyang bansa nandoon ngayon, pag lumabas yan siya, palagay ko baka pa yan baka yakapin pa yan ng mga Pilipino na makakakita sa kanya. Kaya makikita mo si Zaldi ko kahit papaano, umalwan-alwan na yung itsura niya, palagay ko nakakalabas niya. Palagay ko nakakapunta na ng McDonald's, ganyan, nakikita niya na pag nakita na siya ng mga Pilipino, baka kino-congratulate na siya. Huwag ka mag-alala sir, itatago ka namin. Ganyan pa may mga Pilipino, no? Huwag mag-alala sir. Kita mo si Ari Roque, di ba? Talagang ang daming Filipino community at mga Filipino individuals diyan sa Europe na willing siyang itago dahil alam nila na tatrabahuin siya ng gobyerno. So ganoon din ito si Zaldi ko. Sa nakikita ko na palagay ko bagamat kawatan ito, palagay ko mas tanggap na siya ngayon ng mga tao sa ibang bansa, and kung siya nga totoo nga na meron na siyang foreign passport at hindi kahit nakansilahin mo yung passport niya, meron na siyang foreign passport kasi yan yung umuugong-ugong before. Feeling ko this time medyo kahit paano nabawasan ng galit ng Pilipino sa kanya. Baka ma-appreciate na yung ginagawa niya. Baka tanggapin na siya ng mga Filipino community abroad. But again, I'm not advocating na i-absuelto natin ito. He still needs to answer sa lahat ng mga kasalanan na ginawa niya sa bayang Pilipinas. At kung maaari lang, Zaldi ko, isoli mo na yung mga ari-arian na ninakaw mo, tsaka yung mga pera na ninakaw mo. Ito, sabi ni BBM. Ito ang sagot ni BBM sa kanyang talumpati diyan sa mga patutsyada ni Zaldi ko. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldi ko, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na... Okay yan, maganda yan. Maganda yan para malimitahan kasi ganito ginagawa nila, no? Maraming pera si Zaldi ko. Para malimitahan yung kilos ni Zaldi ko, pati yung kanyang pagdidepensa sa sarili. Gigipitin nila. Siguro guys na lumapit sa kanila at sabi nyo, sir, grabe naman kayo, kinuha yung mga ari-arian ko. Ang galing talaga itong mga to. Talaga magaling mag-sequester itong mga to eh.
Expert talaga sila dyan eh. Pero sila, yung mga ari-arian nila, hindi mo naka-frozen. So si Zaldico, actually dito nga sa issue na to, hindi na lang si Zaldico sinasabi ng tao na nagnakaw eh. Pati si Romualdez, pati siya. Pero si Zaldico lang ang pinifreeze nila assets. Sabi ko sa inyo, weaponizing the agencies of the government para sa mga kalaban nila. So if i-freeze nila lahat yan, which is dapat lang naman, sabi ko nga sa inyo, si Zaldico ay hindi naman santo yan. If and you know na nagnakaw talaga siya sa taong bayan, so it's just right na i-freeze yung mga assets na yan. Kaya lang, ang tanong ba, pag finfreeze yung mga assets na yan, makuha nyo rin. Kayo rin ang kaya sa inyo rin bumagsak yung mga assets na yan, ganun din. Pero dapat para patas tayo, since you're advocating fairness, sana i-freeze mo na din yung asset ng pinsan mo. I-freeze mo na rin yung assets ng anak mo at saka ng asawa mo. I-freeze nyo lahat ng assets para patas kayo. Mas pare-parehas kayong patunayan sa isa't isa na hindi kayo mga magnanakaw. E-wallet account at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po yung... Paano babalik yan sa amin, Aber? Pakipaliwanag nga kung paano yun babalik sa amin. Ano ba yan? Kukunin yan, ibibenta tapos papipilahin nyo kami sa EDSA para bigyan kami ng pera, ganun ba yun? Paano nyo ibabalik sa amin yan? Paki-explain. Ang mga ganyan, style bulok yan eh. Kunyari may babalik sa amin, pero pucha, sa inyo pa rin. Aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Paano? Bigay ko na yung Gcash ko. Kahit yung isang aeroplano lang ni Zaldico mapunta sa akin, okay na. I-share ko naman yung blessing na yan. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company. Sus! Kaya na tinignan namin yung listahan ng mga congressman na yun. Wala yung mga malaking pangalan. Wala si Dong Gonzales. Wala si Plato ng Bulacan, yung Plato. Isa yun sa mga nagpa-impeach kay BP Sara. Putragis yan. Ang daming proyekto niyan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Puro pangalan niya yung mga nakalagay doon. Pag tinignan mo sino yung construction firm, Plato. Sila din. Pucha nga na, conflict of interest. Bawal nga yun eh. Pero sila yung mga kontraktor. Wala si Dong Gonzales. Wala pa si Rod Gutierrez. Yung One Rider Party List. Yung tatay ng kontraktor din ng gobyerno. Bilyon-bilyon din yung kontrata daw na nakuha niyan sa gobyerno. Tapos hindi kasama doon. At ito pa, matindi. Sa mga congressman yan, hindi pa rin kasama si Zaldico. Si Zaldico pala kasama. Si Romualdez, hindi pa rin kasama dyan. Diyos ko po. Style nyo bulok kayo, magpinsang kayo talaga eh. May proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico. Nako, yan pa isa. May ebidensya ka dyan. CCTV. Text. Kasi sabi ko nga sa inyo, paano ko maniniwala sa isang taong di umano adik? Yung ating nga niya na nagsasalita sa Iglesia ni Cristo, di niya makilala eh. Sigurado ka ba na yung lumapit sa iyo, yung abogado, baka mamaya multo yan ha? Kasi dinidina yan ng abogado ni Zaldico, ba't ko lalapit sa kanila? Yung pagka-cancel naman ng passport ni Zaldico, it's inevitable, gagawin naman talaga nila yan. So parang sinasabi, hindi na ako maglalabas ng video, basta huwag niyong cancelin yung passport ng kliyente ko. Pwede ba yun? Tsaka yan. The damage has been done. Malalim na masyado yung sugat na ginawa ni Zaldico. At malalim na rin masyado yung hukay na hinukay niya para sa sarili niya. Dahil sa pag-expose niya dito sa mga kasama niya sa pagnanakaw. Again, sabi ni Amy, addict daw ito. So ba't ako maniniwala sa sinasabi ng addict? Di ba? Bakit tayo maniniwala sa sinasabi ng bangag? Sabi ni Amy, hindi ako nagsabi nun ha. Mapapatunayan lang naman ni Bongbong kasi na hindi talaga siya addict kapag siya ay nagpa-drug test. Pag nagpa-drug test na siya, magkabati na kami. Ibig sabihin, alam ko na yung aking presidente ay nasa matinong pag-iisip. Paano mo sasabihin na nagpunta sa akin yung abogado? Kinausap kami. Sigurado ka ba? Yung ate mo nga, hindi mo makilala. Nakikipag-usap ka sa multo. Kasi sabi ng abogado ni Zaldico, hindi totoo yun. Hindi kami lumapit dyan. So ano na naman yan kung hindi totoo yun? Tapos sinasabi mo, fake news ka na naman? O talaga Bongbong ha? Masama yan. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Oo nga naman, ang kriminal hindi makikipag-negotiate sa kriminal yan. Usually ang kriminal, yung kapwa niya kriminal, pinapaligpit niya yan. Para siya na lang ang nag-iisang kriminal, ganun. Pero hindi ko sinasabing kriminal siya. Sinasabi ko lang na ganun ang galawan ng mga kriminal. Pero he does not negotiate with criminals. Bakit, sir? Guilty na ba si Zaldico? Ano na ba? Kasi maging kriminal ka lang kapag sinabi na ng korte na kriminal ka. So kung ikaw inaakusahan mo si Zaldico na kriminal, pwede ka na rin ba namin akusahan na kriminal? Kasi mukhang hindi naman yata bawal yun. Kasi kaya nyo mag-akusa kahit sino. Pero pagka kayo ang aakusahan, ididiwanda nyo, wag ganun. Dapat patas, sir, patas. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan, palakpakan natin si Pangulo. Galing-galing ng Pangulo natin. Ang galing-galing ng Pangulo natin. Ngayon, ito pakinggan naman natin mga boss. Itong statement naman ni VP Sara patungkol sa mga issues na na kinakaharap ng bayan natin. Ayan, sige, play natin 'to. Napakaganda ng mga balita ngayon. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Anong hindi kasi naiintindihan ni Bongbong tsaka nito ni Claire na parang sila yung may-ari ng bayan ng mga tao Hindi po. Pag nung nanalo ka sa pagka-presidente at ibinoto ka ng majority ng mga Pilipino, inaalay mo na yung buhay mo for that duration sa pagsisilbi sa taong bayan. Therefore, ang amo mo taong bayan. Therefore, tagapagtrabaho ka ng mga Pilipino. Hindi ikaw ang amo, hindi ka hari na pagsisilbihan.
hindi ka dapat i-worship. I-expect mo talaga na ang being a president is a thankless job. Hindi ka dapat pasalamatan kasi trabaho mo yan. Ikaw ang nag-apply, ikaw ang may gustong mag-lead sa amin. So, trabaho mo, nabigyan kami ng magandang buhay. So ngayon, kapag meron kaming kailangan, ibibigay mo. You're supposed to be the father of this country, so you provide kung ano yung pangangailangan namin. If we want something, if we request something, you subject yourself to it. Kung gusto namin na magsayaw ka. Kung gusto namin lumundag ka. Lalong-lalo na kung gusto namin patunayan na hindi ka adik. So dapat ikaw mismo, you submit yourself dun sa whim ng taong bayan. Hindi ako adik, huwag kayong mag-alala. Itong drug test result ko, negative. Huling gamit ko noong 2021, hindi pa ako presidente niyan. Ngayong 2022 hanggang 2025, wala po akong bakas ng droga sa katawan ko. So, I am fit to become president. I am fit to drive this country to wherever destination I want to go. Maayos tayo, huwag kayong mag-alala. Dapat ganun. So kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides. Naman nakakahiya ito talaga sa ibang bansa na alam na sa ibang bansa, coming from a family member, first-hand experience, talagang A1 information. Ang presidente nyo adik at pumapayag kayo. Lalo na sa mga military and police, pumapayag kayo na adik ang presidente nyo ngayon. Dapat kasama nyo ang taong bayan na mag-request sa kanya nun. Na we military personnel, kami nga may drug test, yung mga yung mga kumukuha ng lisensya, may drug test, yung kumukuha ng permit to carry, mga license to own and possess firearms. Kung kami nga nagda-drug test, bakit yung presidente hindi? So, we demand na magpa-drug test para matapos na itong lahat. Dapat nga military na nanawagan yan. Or else, kung hindi mo gagawin yan para sa amin, saan tayo magkita-kita? Wag na tayo magtrabaho. Pumetik na tayo lahat. Hanggang matapos termino mo, hindi ka namin poprotektahan. Pero pag nakita namin na ikaw ay matino, malinis, hindi ka adik, at marami pa rin nagpapakalat na adik ka, putang na huli namin yan. Di ba? Alam mo yun? Kasi simple. Dapat ganun tayo. Nakikita talaga ng ibang bansa na ganito yung estado ng Pilipinas. Wala tayong wala tayong sariling paninindigan. Mantakin mo sinasabi pa ng mga dilawan na okay na sa amin. Na adik yung presidente. Basta importante, hindi maupo si Inday Sara, hindi yan fit to become president. Gago. Paano hindi yan magiging fit to become president? Ilanalo yung vice president. Constitution dictates na siya talaga yung next in line. At isa pa, ano lang ba sinasabi ng Constitution 40 years old? Read and write. Para maging presidente ka, kailangan read and write, tapos wala kang kaso, di ba? Yun lang naman ang kailangan, Diyos ko naman. Paano hindi magiging fit to become, abogado to, hindi nga lang to basta abogado, pumasa ito sa examinasyon kung saan pwede siyang maging judge, maging huwes. Hindi lahat ng abogado pwedeng maging huwes, kailangan mo pumasa doon sa isang evaluation at examination para pwede kang maging huwes. Ito si Inday Sara, pumasa ron at maniwala kayo, may mga psych evals yan. Ano sinasabi na si Inday Sara, baliw? Paano baliw? May baliw bang ganyan? Utal ba to pag nagsasalita katulad ni Bongbong? Pag ito ba tinanong mo, putangin na sayaw ng sayaw habang nagsasalita, kala mo payaso? Pag ito ba, lunok na lunok, hingal na hingal, at saka kung pag ito bang ngiwiba ng ngiwi, hindi naman. Kita nyo, ang ganda-gandang tao, meron bang baliw na ganyan? Ang baliw yan, pucha. Baka baliw sa akin yan. Walang Hindi kasi sinasabi na Inday Lustay, Inday Baliw, mga ganun yung tawag. Yun lang. Yun lang yung kaya nyo ipanira kay Inday. Kasi kung kakalkalin ninyo yung track record dyan sa Davao, putangin na mapapahiya kayo. Iniwanan nyo ng Davao, walang utang. Yung mga nagsasabing baliw si Inday. Tayo na tinan mo mga itsura, mamukhang kuyukot. Ang ina itong mga to. Tinan mo ang ganda ni Inday. Sabi ko nga sa inyo nung huling nakita namin si Inday nung Thanksgiving. Pucha, parang kinuryente ko nung nakita ko. Sabi ko, tayo na kung baliw to. Talagang hindi ka maniniwala ng baliw, ang tino eh. Sabi niya very poised. Sabi niya, Boss Dada, ang pogi mo. Alam mo, sa totoo lang, Boss Dada, hindi na ako makatulog kakaisip sa'yo, ganyan. Nasa katinuan ito si Inday Sara kasi pucha, sino nagsasabing baliw siya? Mga doktor ba kayo? PhD ba kayo? Mga ano ba kayo? Mga psychiatrist ba kayo? Psychologist ba kayo? Hindi naman. Itong mga to parang mga buang. Paano hindi magiging fit to become president to, vice president to? Pag mamayang gabi si Bongbong Marcos tumigil ng pagtibok ng puso, bukas presidente na to. Mga tanga talaga kayo eh. On how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukarent ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala, huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot kasi para sa bayan naman yun eh. Oo nga, huwag ka matakot, Bongbong, putangin na, patuli ka nga, hindi ka natakot. Di ba, tuloy ka na ba? Hindi ka nga natakot, nagpatuloy ka, ginunting yung balat ng ek mo. Hindi ka natakot, tapos ito buhok lang kukunin na gano'n, natatakot ka. Di ba? Nung pinatuloy ka naman ng nanay mo, hindi ka naman sumigaw na, this is not connected to public office and public trust.
O hindi ba? Ganun to. Masyado kang supot eh. Masyado kang bakla. Ipakita mo yung tapang mo. Tapang mo. Lalabanan mo yung China. Lalabanan mo yung Abu Sayyaf. Lalabanan mo yung NPA. Lahat lalabanan mo. Pati mga kalaban mo sa politik. Lalabanan mo. Tapos buhok lang. Di mo kaya. O hindi ba? Nagpapatunay yan na talagang bogsa ka. Nagpapatunay yan na talagang addictus ka. Sabi ng ate mo, addict ka daw eh. Hanggat hindi ka nagpapadrug test, putya addict talaga tawag namin sa'yo, huwag kang magagalit. Kasi kapag naglabas ka ng resulta ngayon, kasi sabi nyo 2021, ano na yan, absuelto na, hindi. 2021 pa yun eh, tsaka putyang ina, lokohin nyo lelang ninyo. Si Inday Sara, nung nagpa-drug test siya, lahat ng substance nakalagay doon, tapos siya isa lang. Isang substance lang, tapos putang ina 2 minuto. Mas matagal pa yung inihi niya. Kesa doon sa pagtest ka, makakita ng putang ina testing 2 minuto, lumabas na yung resulta. Huwag yung lokohin taong bayan. Questionable yung drug test na yun. And ngayon, ang importante, kasi yung 2021, ang importante, habang presidente ka, nagdadrugs ka pa. Kasi kung halimbawa lumabas noong 2021, addict ka, okay lang, di ka pa naman presidente noon eh. Pero kung ngayon, 2022 onwards, lumabas, addict ka, yan, delikado yan. Delikado yan, matagal nagdidesisyon para sa buhay mo, sabog. Hindi naman pwede yun. Sasamahan ka ni Inday, huwag ka matakot. Sa tulingan, hindi ka natakot eh. Sa injection, hindi ka natakot. Sa bunot ng ipin, hindi ka natakot. Kasi ito, buhok lang, putang ina, walang kahirap-hirap yung gaganon ka lang, kukuhanan ka na ng buhok. Di ba? Man yun para sa yung sarili namin. How may mga panawagan ngayon or with all the allegations of corruption against the government and against the president? And as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na resign si Pangulong Marcos, how do you uphold yung constitutional mandate mo as successor of the president? How do I uphold? What do you mean? It's automatic. Yes, ma'am. In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinesenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At pinoto ninyo ako as vice president, knowing that I am the first in line. Ano masama doon, Claire, di ba? Paano naging destabilization yan? Ito trabaho niya yan. Trabaho ng vice president yan eh. Na maging handa. Yung sinasabi mong anticipate, trabaho din yun na i-anticipate. Paano ka magiging handa kung hindi ka nag-anticipate? Tayo na talaga to si Claire eh. Bugok talaga eh. Pinagli talaga to si Claire sa suso eh. Yung putang ina niya nakadikit sa dingding. Walang silbi sa buhay oh. Kinakain lang ng mga ibon. Yan ang silbi. Wala talaga tong utak si si Claire Castro. Yan yung sinasabi nga nyo. Binoto nyo ko. I presented myself. Nanalo ako. So I should be prepared. That's my job. Kasi kung hindi ako ready, ba't ako nag-vice president? Sana nagkonsihal na lang ako sa probinsya namin o kaya nag-housewife na lang ako. Pero tumakbo ako eh. Kaya nga kami, nag-expect kami kay Bongbong ng more than what he's doing now kasi nga tumakbo siya. Pinresinta niya yung sarili niya, hindi naman namin siya pinilit, pinresinta niya yung sarili niya na maglilingkod siya sa taong bayan eh. Hindi sila naglilingkod, nagnanakaw sila, sabi ni Saldi ko eh. Di ba? So dapat nga tanungin natin yung yung performance ni Bongbong ngayon. Ready ba siya? Yun ang tanong, ready ba si Bongbong na mag-lead? Ready siya. Tumakbo rin siya eh. Hindi wala rin question sa readiness ni Bongbong Marcos. Ang tanong, magaling ba siyang presidente? Successful ba siya na presidente? Presidente ba siya na nakakatulong sa bayan? Kasi yung readiness is not questionable. Yung gustong maging presidente is also not questionable. Kaya nga tumakbo si Bongbong eh. Pero ang tanong, magaling ba siya na presidente? Ang tanong, matalino ba siya na presidente? O yun yung mga dapat na ipatunayan niya sa atin. Kaya nga may SONA, nagre-report siya sa taong bayan para masabi na ito na yung mga ginawa ko. O ito yung mga kamangailangan nyo, ito na yung mga ginawa ko, di ba? Walang hiya kayo talaga. Ikaw talaga, Claire Castro, bumalik ka na sa matres ng nanay mo. Palagi ko kulang. Kulang sa development yung utak mo nung nasa matres ka. Di ko alam kung sa matres ka talaga binuo o sa bahay tae. Comment po on Kabayan Black School na bilang CPM ang mag-design, ngayon po at establish a transition council. Your comment. Ang sa akin, I have an oath as vice president. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, nasa kanila na yan. So do you think takot kanila to take over the government? Ng makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi ko bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin at sa makabayan. reaction mo dito sa ito? Nako, mabigat yun ha. Walang negosasyon sa akin at sa makabayan. So when, it's a declaration that when Inday Sara is the president or becomes the president of the country, kayong makabayan kayo putang ina nyo, ubos kayo. Kaya double time sila. Double time sila. Kahit si Leila de Lima gusto na tumakbo presidente. Si Risa Ontiveros gusto na tumakbo vice president o presidente. Ang makabayan black talagang pinapaimbestigahan na lahat. At ang gusto nila mag-resign pati si Inday Sara. Di ba? Kasi nga alam nila na when I am president, there is no negotiation. Putang ina ninyo. It's my way or the highway.
Babalik kayo sa gobyerno o uubusin ko ang lahi ninyo? Doon lang ang pupuntahan ninyo sa impyerno o babalik kayo sa gobyerno. Ganun lang yan. O kaya talagang tain-tae. Itong mga buwakan ng inang mga makakaliwang mga NPA na mga putang inang mga congressman na yan. Dahil si Inday Sara, putang ina talaga. 2.5 years, maniwala kayo, ubos kayo lahat, puking ina nyo. Ngayon, maaaring masarap ang mga buhay ninyo, nakakagala-gala pa kayo, putang ina nyo. Sabi ko sa inyo, pag presidente na si Inday sa 2028, puta, 6 na taon. Para na naman kayong mga langgam at mga surot na titirisin nang gagamitin ang pwersa ng pamahalaan para ubusin kayo lahat. Puta, dapat yan inuubos pera ng militar. Di ba, bago tayo makipaglaban sa China, dapat yung laban natin dito sa Pilipinas, kalaban tong mga NPA na to, dapat manalo muna tayo, di ba? Hindi nga tayo nanalo sa NPA for the longest time. Gusto pa nating girahin yung China. Unahin natin yung mga NPA na yan. At ito, si Inday Sara, tayo ng wanda kayo talaga. It is a declaration that when she's president, you are done. There's no negotiation, no peace talks, you die or you multiply. If you want to multiply, you go back to supporting the government. But if not, huling, Pasko nyo na yan. At papalitan na natin yung mga araw ng kapanganakan ninyo, ng kamatayan ninyo. Yan na ang gagawin natin. Lilibing natin kayong lahat. Galing ni Inday. Caretaker president. Sinabi ko na yan kanina, I took an oath and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Tapos dyan, hindi na, sa kanila na yun, hindi na ako kasali dyan. Yung panghuling message pa niyo. Sa ICT events, I said that we are behind, no? The Philippines is behind. Ayan. Ano pa ba yun? Meron ako isang gusto pa ipapakita kasi. Ito daw presidente natin ay ready na. Wait lang, iano ko lang tong kay Ivan Merina yung tanong niya kay Claire Castro. Pakinggan natin to itong sagot ni Claire Castro sa mga tanong ni Ivan Merina. Pabago-bago statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out? Yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin po. Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yung po yung ayon sa DILG, hindi lahat mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Maylina, GMA News. Sorry, mabalikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Yan sinasabi niya kanina na si Zaldico daw, baka hindi daw siya yun. Yung nagsasalita. Kasi daw nagbago itsura. Putang ina, hindi siya sigurado kung si Zaldico yun. Para kasi Bongbong sabog ka rin ba? Si Bongbong di niya makilala si Aimee. Ito, di naman makilala si Zaldi. Diyos ko po, kung di ka pa naman tanga. Nilabas ito sa Facebook page ni Zaldico na kung ano pa na blue check pa. Ibig sabihin, verified. Ilalabas ba ni Zaldico yung video na hindi siya gumawa? Inilabas ito sa social media niya mismo. Yan pa yung social media niya for the longest time. At yung social media account na yan has 600,000+ followers. Diyan niya inilabas. Kung AI yan, ba't ko pa ilalabas dyan? Tatanga-tanga pala to eh. Yun lang pala ang ano ninyo, yun lang pala ang depensa ninyo. AI yan, putang ina niya. Engot talaga eh. Sige. Nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe. Hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. Ganun kasi. Kaya nga malalaman mo na siya talaga yun. Bakit? Hindi AI yun. Kasi kung AI yun, di sana hindi siya nakakasagot sa inyo. So every time na may sagot kayo sa kanya, may sagot din siya sa inyo. It means totoong tao to. Totoo yung kaya nga sabi ko nga kasapakat nyo to, kasabwat nyo to. Alam nito lahat ng karakas ninyo, alam nito lahat ng gawain ninyo. Sa tuwing meron kayong sinisita, nakikita nyo naman na nag-a-adhere siya. Ganun dapat. Kapag meron kang problema sa akin, sasagutin ko yung problema mo. Kayo hindi kayo sumasagot, puro kayo deny. Ngayon na nagtatanda na sila, wag na muna tayo sumagot kasi putang ina to si Zaldico, lahat ng lahat ng counter natin, naka-counter din niya eh. Lahat ng mga napapansin natin, putang ina, nasasagot niya eh. Mas mabuti pa, tapusin na muna natin lahat ng mga ilalabas niya bago tayo sumagot. Di natuto kayo. Sagot kasi kayo ng sagot eh. Which is, sa totoo lang naman talaga, kung ako si itong administrasyon, last na ba yan? Kung last na yan, saka na natin sagutin lahat, punto per punto, lahat ng mga sinabi niya. Huwag muna tayo sumagot hanggat hindi natatapos yung video niya. Then, kung lahat ng akusasyon niya, tapos na yun na yun, di saka natin sasagutin isa't isa. Hindi. Tayo na, meron siyang akusasyon, sasagot kayo kagad, sasagutin niya akusasyon nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi, baka hindi totoo yan. AI siguro yan. Diyos ko po. Takinan yan. Paano ka pa naging eksperto sa dahil nagbabago-bago itsura niya? Gago, ikaw nga nagbabago-bago itsura mo, di AI ka din. Natural magbabago-bago itsura niya, 10 araw, kung hindi magbabago itsura mo, paano kung nung unang araw stress na stress siya, ngayon hindi na masyado. Dahil nga nabawasan na yun, nilalaman ng kanyang damdamin eh. Nailabas niya na kung sino yung mga kasama niya sa sindikato eh. Kaya medyo na siya, chubby-chubby na siya, may kulay na siya. Nagato si Claire Castro, sinungaling eh. So makikita niyo po yung mga pabago-bago statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una. Wala siyang masabi. Unang-una, puta tumingin na siya sa lapag, patay. Tangina to si Ivan Mayrina, tanong ng tanong kasi. Kita ninyo, wala. Yung mukha niya, blanco. Ano yung mga nakikita niyong inconsistency? Nga. Sige, gumawa ka istorya. Diyan ka naman magaling. Hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabi. Hindi ba sigurado? Ano ba talaga video 1 o 2? Hindi naman get sa kanyang video 1, 2. Kang ina to tanga. Boba ka talaga, taragis ka. Sarap mong kuruti sa singit. Ilan tulang utak ang pucha. Sige, transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano. Gago, hindi inconsistency yun.
Oh, sige. Yes, Secretary Nina Pangandaman, 2025. Ayan. Hindi inconsistencies yun, ma'am. Ang tawag doon, supplemental. Hindi ba si Bernardo, meron na siyang initial affidavit, nagkakaroon siya ng supplemental affidavit, depende sa trip niya. At ino-honor natin yung supplemental affidavit niya na yun. Ito rin, ganun din ang ginagawa nito ni Saldico. Yung kanyang mga exposés, part per part yun. Yung unang expose niya, sinasagot niya muna yung flood control insertion for 2025 GAA. Yun yung in-expose niya. Yung 2025, kasi yun naman talaga issue natin 2025. Oo, pero tinatanong din siya ng taong bayan. 2025 lang yan? Hindi. Ano 2025? 2023 pa lang. 2022 pa lang, nagbibigay na ako ng payola sa mga yan. Dagdag yun, hindi yun inconsistency. Kapag sinabi mong inconsistency, pinabubulaanan niya yung unang mga sinabi niya. Ay, mali pala yung sinabi ko nung una. Ito pala, hindi. Dagdag. Additional confession. Additional information for your consumption. Hindi yan inconsistency. Wala naman siyang sinabi nung part 1 na binago niya nung part 2, na binago niya nung part 3, na iba na yung sinasabi niya nung part 4. Hindi konektado eh. Nagsimula lang siya sa 2025. Pero dahil putyang ina nyo, madaldal kayo, o sige, balikan natin. Actually, sa ganitong araw, ito yung listahan ko. Ito yung mga bagahe. Ito yung mga picture na ano-ano pa. Sabi niyo wala akong ebidensya. Ito yung mga picture. Sabi niyo wala akong ebidensya. Ito yung listahan ng insertion. O kinumpirma ni Lacson, meron ng insertion. Di ba? O, ay ngayon, ito yung konfirmasyon. May insertion si Sandro Marcos. Ito yung listahan. O, di ba? Anong inconsistencies doon? Walang inconsistencies doon, ma'am. Meron mga information na nadadagdagan, pero walang inconsistency puta. Pati ba naman yung salitang inconsistencies, hindi mo kayang ipaliwanag na mayos? So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies. So, ginamit pa yung mga lawyer. Ginamit pa yung mga pare-pares kayo mga bugok. Ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. Hindi naman niya sinabi isang araw lang ginawa yan eh. May nagsabi bang isang araw lang niya ginawa yan? Wala nagsabing ganun. Ikaw lang nag-a-assume na isang araw niya ginawa yan. Kayo lang nagpropaganda na isang araw lang ginawa yan. Hindi, wala naman siya sinasabi. Itong video na to ay isang araw ko lang ginawa. Walang ganun. Wala nagsasabi isang araw lang niya ginawa yan. Yung changes of appearance niya shows na hindi talaga isang araw ginawa. Tanga talaga to. Engot ka talaga. Oh, putya, porket parehas ng damit, parehas ng Amerikana, isang araw na ginawa. So, Claire Castro. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. Alam namin yung gago. Ikaw lang hindi nakakaalam. Ikaw lang yung tanga nagsasabing ginawa yan ng isang araw lang. Kami alam namin, kaya nga marami pang parts yan eh. At marami pa yan. Sa susunod naman kasi Saldico, magsuot ka ng ibang Amerikana. Napakaano mo rin kasi. Iba naman kulay ng Amerikana para hindi nalilito si Claire Castro. Tsaka sinabi mo ba na isang araw mo lang ginawa yan? Wala namang ganung usapan. Wala namang umiikot na si Saldico ginawa ng isang araw yan. Pero alam ko ginawa niya yung video na yan. Siya yan. At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Ayun nga. Ayun nga yung maganda ron. Kasi lagi siyang may sagot sa mga reaksyon ninyo. Ibig sabihin, marami siyang bala. Kaya ngayon gusto niya nang manahimik. Ang sabi pa na nga ni SOJ Rimulya. Hindi ko nababasahin pa rin pakikinggan yung mga yan. Masyado akong busy. Di ba? Ayaw niyo nang panoorin, ayaw niyo nang pakinggan kasi putyang ina, hindi niyo kayang lusutan. Hindi niyo kayang sagutin. At lahat ng counter niyo, meron siyang counter attack sa inyo. Kanino kami maniniwala? Sa kanya, actually consistent nga siya kasi lahat ng kanyang mga inilalabas, talagang events na nangyari sa Pilipinas. Sorry, one to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civil and military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Tinatanong pa ba kung fit to lead ang Pangulo? Sabi niya, of course. Ikaw nga, tinatanong mo kung ready si Inday Sara o hindi. Tinatanong pa ba kung ready ako? Di ba sabi din ni Inday, tinatanong pa ba kung ready ako? Of course, I presented myself to you. I ran for the office, so I should be ready. Tapos siya, tinanong siya, is he fit to, Of course. Tinatanong pa ba yan? Inan to double standard na puta. O sige, ano pa sagot? Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Hindi daw nakakapagbakasyon at hindi daw nakakapunta sa beach para mag-swimming. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Awa naman kami kay Bongbong, hindi siya makapag-beach, hindi siya makapagbakasyon. Tangina niyan. O tingnan nga natin kung talagang hindi nagbabakasyon si Bongbong Marcos. Tingnan natin, baka lang, baka. Hindi natin alam, tingnan natin. Ayan, ano to? Oh, putang ina, namasyal to, nag-dinner pa. Wow, sa Roma. Putang ina, hindi nakakapagbakasyon pero nakakapag-dinner sa ibang bansa, ibang klase. Sinungaling talaga to si Claire Castro. Fake news peddler ka talaga, no? O tingnan pa natin kung talaga bang hindi siya nakakapamasyal. Uy, weekend getaway, Bongbong Marcos going to Singapore for fast cars. Galing. Oh, hindi na babakasyon yan, pero nagpupunta ng ibang bansa, nanonood ng karera. Pukin na hiyang-hiya naman kami, hindi siya nakakapag-swimming. Oh, ano pa? Oh, namamasyal ba talaga siya? Hindi naman. Ay, puta, nanonood pa ng concert. Ano tawag mo dito? Busy-busy. Nanonood ng concert, busy-busy. Puta, kumakanta pa.
Sasabihin mo hindi nakakapagbakasyon, awang-awa naman kami, Claire Castro, sa presidente ng Pilipinas na hindi na nakakapag-beach, hindi na nakakapag-swimming. Bakit ginawa niya ng swimming pool diyan sa Malacanang kung hindi siya nakakapag-swimming? Di nagsayang siya ng pera. Di pala siya nagsuswimming, gumawa siya ng swimming pool. Di ka ba naman tanga? Pakabobo mo talaga. Claire Castro, ganito lang kasi sagot diyan. Is the president fit and ready to lead? Yes. He presented himself as a candidate noong 2022 and he won and 31 million Filipinos voted for him. So, Filipinos thinks he can lead. And si Bongbong is doing it. That's why he's presenting himself. He's leading. Ano ba naman ang nakalagay sa konstitusyon? 40 years, yung edad, literate, kailangan nakabasa at nakasulat. Wala kang kaso na with moral turpitude, di ba? Yun lang naman yung kailangan. So I think he's fit. I think he's doing his job well. Ganun ang sagot, hindi yung putang ina, masyado ka kasing gigil, masyado kang mainitin ang ulo mo, Claire. Tinatanong lang kung fit, tain-tai ka na kagad makipag-away. Sabi mo lang, yes, he's doing his job well. According to our records, maganda naman ang reception ng mga tao. Ito lang, talagang may mga ganitong mga nangyayari kasi normal naman sa isang administrasyon talaga na may mga delinkwente, pero he's working hard para masawata ang lahat ng ito. And thank you for your support, mga ganyan. Galit ka kasi kagad, hindi nakakapag-swimming. Ang dami namin preba, pasyal lang ng pasyal yan. Dami namin preba, alis lang ng alis yan, wala namang ginagawa yung hudas na yan. Tapos makapag-ano ka, hindi nakakapag-beach, hindi nakakapag-ano. Putang ina mo, di mag-beach kayo. Masyado kayo ingitin, gusto nyo, doon na kayo tumira. Huwag na kayong bumalik, wala namang problema sa amin. Putsang inang yan. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Okay, kalakpakan. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo at sana ay nag-enjoy kayo sa ating video. Kita-kita ulit tayo.